Siya daw ay isa sa mga babaeng pinakamatabang sa mundo ng Mobile Legend at her eyes are set to kill, ang prinsipyo niya sa buhay. Ngunit ang katapangan niya din ang naging mitsa ng isang napakalaking problema at dagok sa kanyang katauhan. At kung nais mong malaman ang buong istorya ng Mobile Legend hero na ito, ay ipagpatuloy mo lamang ang iyong panonood. At muli, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. At kung nais mo ng isang shoutout, just comment down below. Kadalasan, ang mga imperyo ay pinamumunuan ng mga magagaling at matatapang na tao. Ngunit sa kwento na ito ay papasukin natin ang kakaibang mundo na napakalaki ng pagkakaiba sa ating nakasanayan. Simulan natin ito sa lugar na kung tawagin ay Alaghat. Ito ay isang imperyo na talagang napakamisteryoso sa mata natin. Dito ka makakatagpo ng mga bagay na ni sa panaginip mo ay hindi man lang sasagi sa iyong isipan. Mga kakaibang hayop at halaman ang bumungad sa iyo kung ikaw man ay magtangkang pasukin ang mundo ng Alaghat. Isa sa bagay na talagang mapapabilib ka o kaya naman ay katatakutan mo ay dahil may kakaibang anyo ang naninirahan sa imperyo ng Alaghat. Ang mga namumuno at naninirahan daw dito ay mga tinatawag na Yason. Alam mo ba na pag nakakita ka ng Yason ay malamang madali mo kagad silang matutukoy? Ang mga Yason daw kasi ay kawangis ng isang tipikal at ordinaryo na tao lamang. Ngunit ang kanilang mga paa ay deformed o may kakaibang hugis. Kung kaya't si Kari na bida sa kwento natin sa video na ito ay may kakaibang hugis ng paa dahil siya ay miyembro ng lahi ng Yason. Tila daw ba kasi parang paa ng isang ibon ang mga paa ni Kari kung talagang titingnan mo ito ng malapitan. Ang ilan pa sa mga katangian ng mga Yason ay mabibilis sila kung kumilos, na tila hindi mo agad mapapansin ang atake na gagawin niya sa kanyang target. Maliban pa doon, ay kilala din ng mga Yason na matatapang dahil ang instinct daw nila ay born to fight. Kung kaya't hindi mo agad makukuha ang tiwala ng mga Yason dahil nakatatak na daw sa kanilang mga isipan na simula nang sila ipinanganak ay huwag agad magtiwala sa nakapaligid at ituring mo silang kaaway na maaaring kumitil ng buhay mo. Isa sa magandang katangian ng mga Yason ay magaling silang mag-isip at magsagawa ng mga konsepto na talagang nakakatulong sa pag-angat ng kanilang imperyo. Marunong din silang bumuo ng mga kagamitan na kaya nilang manipulahin. Ito man ay kagamitang pandigma o mga bagay na makakatulong sa kanilang pag-unlad. Mas kilalanin pa natin ngayon si Kari na kung saan siya ang bida sa kwentong ito. Simula pa nung bata si Kari ay talagang mapapansin mo sa kanya ang pagiging talented. Although, ito ay likas na sa lahi ng mga Yason. Pero, mas kapansin-pansin talaga ang pagiging talentado niya lalo na sa pakikipaglaban. Alam mo ba na batak na si Kari sa pagsasanay upang mas lalong maging bihasa siya sa mga labanan? Dahil katulad na nabanggit ko kanina, ay lahi sila ng matatapang na tao at sanay sila sa pakikipaglaban kung kaya't nangangailangan na talagang maging bihasa siya dito. Isa kasi sa paniniwala ng mga Yason ay pag mahina ka, mamamatay ka kagad sapagkat hindi rin basta-basta ang mga kalaban na nagnanais na sila ay sakupin. Maliban pa doon ay hinubog din kasi si Kari na isang maging leader ng kanilang hukbo sa pakikipaglaban. Alam naman ng lahat na talagang magaling ito sa mga labanan. Karamihan ng laban ng mga Yason ay lagi silang nananalo. Ngunit dumating ang isang labanan na kung saan marami sa mga Yason ang namatay at si Kari naman ay malubang nasugatan. At tila'y ito na ang kanyang katapusan. Pero hindi pa yata talaga nakatadhana na lubusang mawala na sa eksena si Kari sapagkat may isang propeta mula sa ibang hukbo na nagmagandang loob na iligtas siya sa bingit ng kanyang kamatayan. Ngunit ang pagtulong na ito sa kanya ay nagpabago sa kanyang katauhan. So, ang tanong,
Ano kayang pagbabago ang ginawa ng propeta na ito kay Kari? Ipagpatuloy mo lamang iyong panonood. Alam mo ba na ang propeta na ito ay tinulungang gumaling si Kari, ngunit meron siyang ginawang proseso na tila ba ang karunungan at pag-iisip ng propetang iyon ay inilipat or isinalin sa katauhan at pag-iisip ni Kari? Naging matagumpay naman kasi ang pagpapagaling sa kanya. Ngunit lumipas ang ilang araw ay tila naging balisa si Kari. Hindi dahil sa siya ay may iniindang sakit pa din. Bagkus, may naririnig kasi siyang boses na patuloy na bumubulong sa kanya. Tila siya isang baliw sa kadahilan ng negatibo ang sinasabi ng misteryosong boses na ito. Ang boses daw kasi na ito ay nagsasabi na malapit na daw ang katapusan ng Imperyong Alaghat, kung saan si Kari nagmula. Ang boses din na ito ay patuloy na ginagambala si Kari kung kaya't nagiging weirdo na ang dating ng iba sa nakakita sa kanya. Maliban sa pagkasira ng Alaghat Empire, ay lahat daw ng Yason ay mamamatay at ni isa sa kanila ay walang matitira. Kung kaya't hindi mo talaga may kakaila na talagang normal na maging balisa at mag-alala si Kari dahil sa mga bulong na hindi niya alam kung saan nagmula at kung may katotohanan ba ang mga ito. Matapos siya makaligtas sa kamatayan at lubusang gumaling, ay patuloy siyang ginagambala ng napaka-misteryosong boses na ito. Pero hindi naniniwala si Kari na mangyayaring mamamatay daw lahat ng kanyang kalahi at masisira ang kanyang imperyo. Dahil sa ganung sitwasyon niya, ay muli siyang naglakbay patungo sa Alaghat upang mapatunayan talaga na hindi totoo ang kanyang mga naririnig. Ngunit sa pagbalik niya, ay naluha na lamang ang dating matapang na babae na si Kari dahil nakita niya na mukhang totoong unti-unting nawawala ang kanyang imperyo at ang kanyang mga kalahi na mga Yason. Napakalayo na kasi na naging imahe ng Alaghat sa sitwasyon noon at sa ngayon. Nakita na lamang niya na unti-unti nang bumabagsak ang sigla ng dati niyang imperyo. Dahil kilala naman na natin na ang bidang si Kari ay matapang na babae, ay nagdesisyon muna siya na iwanan ang kanyang minamahal na imperyo at para maisalba na din ang kanilang lahi. Nagplano siya na makapaglayo-layo muna at tumungo sa Land of Dawn nang may pait na dinadala dahil sa hindi inaasang pagbagsak ng isa sa pinakamatapang na babae sa kalupaan. Ang malaking tanong dito ay paano siya muling magsisimula? Ano ang nag-aantay sa kanya sa pagpunta niya sa Land of Dawn? At may ibabalik niya kaya muli ang dating imperyo na kinakatakutan ng lahat? Alam mo ang kasagutan sa mga katanungan ito, maaari kang magbigay ng iyong opinyon. At kung ikaw naman ay isang Kari user, just comment down below. At dito na nagtatapos ang kwento natin tungkol sa isang pinakamatapang na babae sa Mobile Legend. At muli, huwag kalimutang mag-subscribe, like, share, and comment para sa video na ito. And see you on my next video.